Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Marteja, sabi niya dito, sa YouTube baka hindi din complete merong cut, katulad nung sa Prime, madaming kulang kaya pinapanood ko sa TV. Ang gawa ko, pagkatapos ng TV Patrol, i-alarm ko na CP ko sa 9:30 PM, then tulog na ako. Magigising ako ng 9:30 pag-alarm ng CP para manood ng The Alibay, para hindi puyat ang senior na 74 years old na. Maraming salamat po sa inyo komento, Ginang Norma Marteja. Napakatyaga mo naman po, no? Talagang nag-a-alarm po kayo ng 9:30 or 8:45 para po mapanood itong The Alibay. Kung tutuusin, talagang kasarapan ng tulog, di ba? Tapos mag-a-alarm kayo, gigising at manonood. Medyo hassle at matrabaho mga kakimpaw. 'Di ba? Kaya nakakalungkot lang. Dahil bakit kailangan nyo pa yung pagdaanan? Bakit kailangan nyo pa po yung maranasan? 'Di ba? Kung pwede namang mas maagang ipalabas, bakit hindi na lang po gawin? Para po sa mga seniors natin sana. Pero mas pinili po nila na i-move na lamang sa 9:30 PM itong The Alibay. Kaya wala tayong magawa kundi mag-alarm na lang ng 9:30 para mapanood ang The Alibay. So para-paraan na lamang po tayo ngayon since malapit na rin naman pong matapos yan mga kakimpaw. Hanggang sa matapos, andito tayo at susuporta dito sa The Alibay. Ganyan po natin kamahal si Kim and Paolo at yung kanilang mga project. Very unconditional po ng pagmamahal at pagsuporta natin sa kanilang dalawa. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Marteja. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin natin pag-usapan ang tungkol dito sa inedit po na picture ni Carlos Miguel for Kim and Paula Vilino. Sobrang ganda po ng pagkakagawa niya, hindi halatang AI or hindi po halatang edited lamang. Napaka-creative po talaga ni Carlos Miguel mga kakimpaw. Talagang hanggat kaya niya po maging realistic yung picture, gagawin niya po. Para nga naman mga kakimpaw, feel na feel natin pag nakikita po natin itong edited picture ni Carlos Miguel. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw, ang tungkol naman dito sa isang write-ups na lumabas, patungkol po ito sa Copino na upcoming series ni Kim and Paolo. Ayon dito, mas lalo pang pinaiinit ang excitement ng mga fans sa nalalapit na proyekto na Kim at Paolo Abilino sa Copino matapos lumabas ang balitang parehong nag-aaral ng Korean language ang dalawa bilang paghahanda sa kanilang mga karakter. So, hindi lang pala si Chinita Princess ang nag-aaral. Maging si Paolo Avellino din pala mga kakimpaw. Ayon pa dito, ayon sa production updates, bahagi ng serye ang ilang eksenang magaganap sa South Korea. Kaya kinakailangan ng mas malalim na immersion ng cast at Korean culture at language. Dahil dito, sumasa ilalim sina Kim at Paolo sa language coaching upang matutunan ng basic Korean phrases at tamang pronunciation na gagamitin nila sa isang dialogues ng serye. Ang Copino ay isang makabagong romantic drama na umiikot sa buhay ng mga karakter na konektado sa kulturang Pilipino at Korean. Isa sa sentrong tema nito ang identity at pamilya, particular ang mga Copino, mga anak ng Pilipino at Korean na nahaharap sa hamon ng paghahanap sa kanilang tunay na pinagmulan at lugar sa lipunan. Para kay Kim at Paolo, malaking bahagi ng kanilang preparation ang hindi lamang pag-arte kundi pati ang pag-intindi sa kultura ng Korea. Bukod sa language training, nagbabasa rin sila ng background materials at sa ilalim sa workshop upang mas maging natural ang kanilang portrayal
bilang mga karakter na lumaki o naapektuhan ng Korean environment. Ayon sa mga insider, target ng production na gawing mas authentic ang bawat eksena, kaya mahalaga ang pag-aaral ng Korean language ng cast upang maiwasan ang awkward delivery at mas maipakita ang realism sa instruction ng Filipino at Korean character sa istorya. Nakatakdang ipalabas ang seryeng Kopina sa 2026 sa Amazon Prime Video, kaya patuloy ang paghahanda sa likod ng kamera habang unti-unting nang binubuo ang mas malawak na world building ng serye na inaasahang magdadala ng panibagong kilig at drama sa international audience. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw itong picture ni Chinita Princess. Kuha po ito sa Metcon habang siya po ay nag-gym or nag-workout mga kakimpaw. Nitong mga nakaraan kasi, matagal ko na rin itong napansin mga kakimpaw. Hindi ko lang po nabigyan ng update. So may nakapansin po na yung suot po ni Chinita Princess na parang sando ay malaki po sa kanya. So ang hinala po ng ilang mga K-pop fans, sinuot ni Chinita Princess ang sando ni Paolo Abilino. And yung maging short ni Chinita Princess, medyo malaki din po mga kakimpaw eh. Knowing Chinita Princess pag nag-workout, nag-gym, talagang ang ganda po ng outfit niya, 'di ba? Talagang fit na fit and talagang kanya mga kakimpaw. Pero ito po kasi nakita nating picture video ni Chinita Princess. Marami ang nakapuna po na maluwag nga po sa kanya yung kanyang sando na suot-suot. So tila daw naghihiraman si Kim and syempre si Paul Avellino ng mga damit. So yan po yung napansin nila dahil sa video or sa picture na to na kumalat sa mundo po ng social media. Actually, wala namang mali, di ba? Or walang masama kung manghiram si Kim or si Paolo ng damit sa isa't isa. Ganyan naman talaga pag mag-asawa na mga kakimpaw, di ba? Talagang wala na tayong care kung ano po yung susuotin natin at kung ano po yung hihiramin sa atin ni asawa, di ba? Ganyan din po si Chinita Princess. Ang kulang na lamang po sa kanila ay kasal mga kakimpaw. Kasal sa simbahan na minimithi po ng marami na sana po ay magkatotoo na ito. Kasi syempre nasa tamang edad na po si Kim and si Paolo, di ba? Kaya naman nararapat na po silang mag-settle down. Yun ay kung gusto talaga nila. Pero kung hindi, sila po ang masusunod dyan mga kakimpaw. Kung baga nagsasuggest lamang po tayo ng mainam or maganda para po sa kanilang relationship. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.